Ayan po. At shout out po dito sa mga unggoy na nandyan sa Kongreso na nag-imbestiga dyan at nagpa-contempt kay Ka Eric. Shout out po sa inyo, mga unggoy kayo. Anyway, bago po tayo mag-shout out, siyempre, maaari bang kalimutan ko itong aking mga subscribers na hindi batiin. At sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers ko, nasa mabuti nawa kayo kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po, sana masaya po kayo at nung mapanood ninyo yung hearing dyan sa Kongreso na kung saan ay lumabas na yung kakingkuyan itong mga kongresista ito. Ayan, at yan na po ang tatalakayin natin. Talagang kung inyo pong makikita, ay pagka ikaw ay talagang pinagtulungan ka ng mga unggoy, wala ka na magawa. Kitang-kita yung pinagtulungan na talaga, halos hindi na nga sila makapagsalita At ang nakakatawa dito ay yung isang congressman, kung anong pangalan ba ng congressman na yung nanggagalaitin na nagkatanggal-tanggal na yung postiso. Sa sobrang galit kay Ka Eric, tanggal-tanggal yung postiso. Hindi nyo nakita yun. Grabe. Yan ba yung mga congressman? Grabe itong mga ito. Anyway, hindi na po ako mag-comment diyan maliban po doon sa mga nakita ko lang. Na kung saan mayroon dyan na isang congresswoman na parang isang bulate na lang yung pipirma, babiyahin na. At ginagaya pa niya si Imelda Marcos na naka-Pilipinyana. Hindi naman bagay sa kanya. Dahil ang pinabagayan lang po yan, Congresswoman, yung magaganda, mapuputi, at talagang mayroong karapatang magsuot ng ganyang Pilipinyana. Pero, Madam, excuse me hindi po bagay sa inyo dahil hindi po bagay yan sa mga mukhang daga. Yan po yan. At tapos meron pa dyan. Maganda naman ang barong pero hindi naman bagay kasi nga ngayon lang ako nakakita ng ulupong na nakabarong. Yun lamang po ang may kukomento ko dyan. At mayroon naman dyan yung yung matandang hukluban na actually sa kadadaldal niya nung lumindol, nagtakbuhan sila palabas, ayun, nahulog sa hagdanan, nangudngod yung mukha, naipit pa yung binti niya, ayun, sinugod sa ospital. Tapos yun, at talaga namang sa totoo lang, kung wala lang sergeant at arm dyan, nako po, yung nakita kong pangbabastos ng isang congressman na isang hukluban na yan, na nanggagalaitin at nagkatanggal-tanggal niyang postiso, kung siguro doon lang sa open space at walang mga gwardya at walang mga sergeant at arm, palagay ko bulagta na kay Ka Eric yan. Yung nakita ko, imaginin mo talagang kabastos-bastos naman talaga ito mga ito at hindi makapagsalita na madahan. At tapos antimano, sasabihin na isa-cite in contempt. Nung sinabi ni Ka Eric anong sabi ni Ka Eric, yung so be it. Ayun, lalong nanggalait ito mga putang ng mga kanggaro na ito diyan sa Kongreso. Anyway, sabi ko nga po, hindi ako magko-comment diyan sa inyo mga putang mga kayo. Unang-una, hindi yan ang mission ko. Parating nyo na lang pong naririnig dito sa channel ko
na ang unahin ninyong mga unggoy kayo diyan, itong mga mahihirap kong kababayan. Tingnan nyo, nag-aaksaya kayo ng kwarta ng taong bayan para diyan sa walang kakwinta-kwintang hearing na yan. Imagine niyo. Yan lang ang iisa lang ang issue ko sa inyo, mga buwaka ng ina nyo. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang hindi nyo na kayang tulungan itong mga mahihirap nating kababayan, magpatayan na lang tayo rito. Sige, magsabi kayo, diyan tayo sa Lunita. Baka ng ina nyo. Hindi ako nagbibiro dito. Huwag dyan sa loob ng Kongreso. Diyan sa labas tayo, sa Lunita tayo. Magkita tayo dyan. Sino ang magsasabi? Magpasabi na sa akin ngayon. Kung bukas ang schedule ng laban natin, ngayon pa lang pupunta na ako dyan sa Lunita. Sasalubungin ko na kayo. Kitang-kita na yung pagiging bias ninyong animal kayo. Pinagtulungan nyo na ayaw nyo pang pasalitaan yung resource person ninyo. Buhak ka ng ina nyo. Buisit kayo. Anyway, hindi po yan ang topic ko. At ang topic ko po rito ay magtatanong ako, hanggang kailan nyo ba pababayaan itong aking mga mahihirap na kababayan? Hanggang kailan nyo ba pahihirapan itong aking mga kababayan? Yun ang tanong ko sa inyo na dapat nyo sagutin. Dahil ito sinasabi ko na, kabi-kabila na yung galit ng tao sa inyo. Sinasabi ko, dahil pag nangyari ito na nagkasama-sama na ito, maniwala kayo sa akin, pagka sinugod kayo dyan, isa-isa kayong bit-bitin dyan at ingungudgud kayo dyan sa mismong sa building ninyo dyan. Kung nagkataon lang na hindi kayo dyan sa kwan, nagkataon lang na wala kayo dyan sa loob ng Kongreso at nasa open space kayo, sigurado bumulagta na kayo kay Eric. Dahil maging ako nakita ko lang. Maging ako. Sige daw, mag-hearing nga tayo dito sa open space. At hindi yung nakasecure kayo dyan ng mga sergeant at arm ninyo dyan. Wala man lang kon Ang issue lang naman dito, pinag-initan nyo, yan ang kon dyan, na maliwanag dyan. Ay, sabagay, hindi na nga pala yan ang topic ko. Pag hearing na mga kanggaro na yun, bakit pag-aaksayahan ko ng oras tong mga kanggaro na ito? Ang sinasabi ko lang, dahil kayo ang nandyan sa posisyon, tulungan ninyo. Bigyan ninyo ng panahon, bigyan nyo ng oras na mapansin itong aking mga mahihirap na kababayan. Dahil kung hindi, pag ito ay hindi na nila kayang tiisin ang hirap, kayo ang mamimilig ko dyan. Tinuturuan ko na kayo. Binibigay ko na sa inyo yung para makaiwas kayo sa tiyak na pagdanak ng dugo. Sinasabi ko yan sa inyo. Ang taong gutom, kahit harangan mo na ng basuka yan, susugurin at susugurin ka yan. Maniwala kayo sa akin. Sa halip na pag-aksayahan ninyo na bulihin itong SMNI, bulihin yung mga resource person na yan, tulungan nyo itong aking mga kababayang wala nang makain. Sinasabi ko sa inyo, kung ang itutulong ninyo ay dito sa mga kababayan ko, halimbawa na lang natin, tutulong kayo ng 100 million na lang halimbawa. 100 million. Kayabangan, sasabihin ko sa inyo. Tiyak mayroon na namang magbabas dito sa sasabihin ko. Kung ang itulong ninyo dito sa mga mahihirap kong kababayan 100 million, tatapatan ko yan. Sige, magbas na kayo. Yung magbabas naman, hinahamon din kita. Pumunta ka dito, sasalaksakin kita ng mamili ka kung ano isasalaksak ko sa inyo. Kung papel ba o bato. Alam ko may magbabas na naman dito, sabihin ko
Kasi mga tanga. Oh. Kagaya lang kayo ng mga nandiyan sa kongreso diyan ng mga tanga. Di ba? Ngayon, mapunta tayo dito sa mga NPA na mga buwaka ng inang to. Nung time na kasagsagan ng NPA, pag hindi nabigyan ng mga barangay captain ng bigas o apira man yan, mga buwaka ng inang yan, sisiguraduhin ko sa iyo na hindi na maaabutan ng kinabukasan ay yung barangay chairman na yan. Dahil dito sa amin dito nagkalat yung mga government official na yan magmula sa konsehal hanggang barangay na yan na ibinabaon lang kaliwat kanan. Para lang matakot na yung mga tao. Ganyang kahayop itong NPA na ito. Tapos itong animal na ito, na patulog-tulog na ito na ang sinasabi nga ni Maharlika ay patay na raw yata. Kasi hindi na nagpapakita. Kasi hindi ko alam basta sinasabi niya ni Maharlika, nandiyan naman niya sa video ni Maharlika na patay na raw yata. Itong gonggong na ito. Andres Disayang ito. So hindi ako may sabi niyan. Si Maharlika may sabi niya. Nandiyan sa video niya. So, imaginin mo, yan ang nagpahirap sa gobyerno ng tatay nito. Yang mga NPA yan. Pero tingnan mo, sabagay, kasi hindi na normal ito eh. Sa totoo lang, hindi na normal, wala na sa katinoan ang utak nitong presidente ninyo eh. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, itong si Kwan, itong si Katapang, Gregorio Katapang, isa yan sa nagpatalasik sa tatay niya. Isa yan dahil yan ay membro ng RAM. Si Katapang na yan. Isa yan. Pero nasaan si Katapang? Nandoon, nilagay niya sa Bucor. Pangalawang tumaraidor sa tatay niya, itong si Enrile. Si Enrile mismo. Ngayon, nandyan sa Malacanang at siya ang chief ng tawag dito chief of staff niya. Yan ang hipi ng mga abogado niya. See? Yan, tingnan mo. Tapos ngayon, itong mga itong mga NPA na ito na nagpahirap din sa tatay niya, ayan, pinadidi pa na itong gagong to. At sinundan itong isang gonggong na Romualdez na ito ng 145 million. See? Ang galing ng mga buwaka ng mga inam to. Nasa halip sana, yung pira na yan, kung yan ay itinulong dito sa mga mahihirap kong kababayan, hindi nyo ako makikita magsasalita dito. Baka, malamang sa malamang, wala akong sasabihin dito, kundi napakagwapo ninyo, napakabait ninyo, kung tinulungan nyo lang itong mga kababayan ko. Pero since na ang binubundat ninyo, yung sariling bulsa ninyo, at binubundat ninyo itong mga NPA ito, ang tingin ko sa inyo, mga kanggaro kayo. Ibahin nyo ako. Dahil dito, matagal na ako naghahamon dito. Matagal na. I-review nyo na lang yan at bigyan nyo na lang ako ng information kung tatanggapin nyo yung mga hamon ko na nandyan. Ngayon, kung hindi nyo pa napapanood, pues sa mga kababayan ko, yung makakapanood dito, i-subscribe nyo na po ito, pindutin yung like at i-share nyo na rin po ang video kong ito para sa ganon ay makarating dyan sa mga kanggaro na nandyan sa gobyernong ito at para baka sakaling may tumanggap dyan sa hamon ko na magpapatayan na lang kaming lahat. Silang lahat ay hinahamon ko diyon, ako lang mag-isa, wala akong katulong. Maniwala kayo sa akin. Inaantay ko hanggang ngayon yung tanggapin nyo yung hamon ko. Dahil dito, oras na tinanggap nyo yung hamon ko, dito na siguro magpipista itong mga mahihirap kong kababayan dahil titiyakin ko sa inyo, sa loob lang ng 10 segundo,
kahit ilan pa kayong humarap sa akin, pag hindi ko kayo napadapa, hindi kayo na nalagutan ng hininga sa loob ng 10 segundo, malamang siyempre ako ang wala na. Ako ang mapapatay ninyo. Ganun lang yung kasimple. Oh. Sige nga. Dito ang nakikita ko ito, kampihan. Kampihan na. Pagka nakurso na dahan ka, ididikdik ka ng ididikdik. O ngayon, sa tingin nyo, big deal na kay Eric yung ikulong nyo siya dyan sa kwan? Sa kulungan niyo dyan sa Kongreso? No way. Kung totoosin yan, walang pagkakaiba yan, nakakulong siya nung wanted siya dahil NPA rin yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, pasalamat kayo at hindi sa open area kayo nagkadibatihan ng ganyan. Nakaharap niya yung matandang hukluban na nagkanda-tanggal-tanggal yung postisyo. Di ba? Pero kung wala lang mga sergeant at arm dyan, palagay ko ito pinaglalamayan na. Dahil sa kabastusan ninyo. Ako, pag nandyan ako, kahit pa siguro napalibutan ako dyan ng sergeant at arm ninyo, basta mahuli ko lang yung ulo niyan, hindi ko na bibitawan, sigurado, dudurugin ko yan. Baka ipalamon ko pa yung postisyon niya nagkanda tanggal-tanggal, sobrang galit. Hindi nyo nakita sa video. Kadiri itong matandang hukluban na ito. Yun, sino yung puting-puti ng buhok dyan? Di ko kasi tinatandaan itong mga animal na ito. Dahil pagkapangit, hindi ko talaga tinatandaan mga pangalan nito. Gaya nung may isang babae dyan na mukhang daga na naka-Pilipinyana pa. Yan yung mga taraidor na mga tao. Yan. Mukhang daga. Si Suarez naman. Mukhang ulapong. Ay. Wala. Double yan. Mukhang ulupong. Ang kagandahan ito nung naglindol, sabi ko nga, nagkanda hulog-hulog sa hagdanan yung matanda pa na yun, dinala sa hospital. Karma sa inyo. Pero maiba tayo. At kunin na natin yan. Total mga kwan yan malapit-lapit na yan sila mga kwan. Makikita nyo. Mayroon mararamdaman na yan. Pero ibukod muna natin yan. At maging seryoso tayo dito. At kung nung isang araw nabanggit ko na nagsimula na sa China ang dilubyo. At ang sinasabi ko pa, nandito na rin sa atin yung pailan-ilan. Ngayon, para mapatunayan nyo sinasabi ko, ayan, tinamaan na yung presidente ninyo. Ang sinasabing la COVID, hindi po COVID yan. Kung COVID man nila masabi yan, ibang variant yan. Maniwala ka. At doon na po pumapasok. Yung itinuro ko sa inyo. Sigurado na po ako. Yun na ang pananggan ninyo. Sa kahit na anong... basta sabi ko nga, di ba? Kung inyo natatandaan yung aking mga vlog yan, ang ipagdasal natin ay virus lang ang pakakawalan nitong China. Which is talaga namang maging yung COVID na una na yun. Sos, yun ba ay gawa ng kalikasan? Hindi po, gawa ng China yan. Okay? Ito na naman ngayon, di ba? Sinabi ko rin yan. Ayan na. Nakita na. Na nagsimula na ulit. So, yun yung sinasabi ko dati sa inyo. Ang ipagdasal natin kung dumating man ang dilubyo, sana virus na lang ang ipakalat nila. Dahil alam na alam ko na po kung anong panangga. Alam na alam ko na po yung gamot. At yan na nga po, nandiyan po sa video. Hindi ko lang po matandaan kung anong title niyan. Yung video ko doon, yung tungkol po sa kalamansi at saka sili. At mayroon po nag-comment dyan. Actually, sa halip po na magalit ako,
doon sa nag-comment, doon sa nabanggit kong kalamansi at saka sili, sa halip na magalit ako, naawa ako dito sa taong ito. Dahil ang sinasabi, nung sinabi kong kalamansi at saka sili, ay dinugtungan niya na masarap nga yan, lalo na kung mayroong, litson manok daw, at yun daw ang gagawing sausawan. Sa totoo lang na natatawa ako na naaawa ako dito sa taong ito na nag-comment na gano'n. Sige, tingnan natin. Total, nandito yung virus eh. Tingnan natin. At pwede mong isausaw nga dyan yung kumuha ka ng litson manok tapos yun na yung huling kain mo. Tingnan natin. Nandito na. So, at hindi ko na po uulitin dito yung proseso kung paano pong ano po ang sistema noong kalamansi at saka sili na yun. Nandyan po yan at kung hindi po ako nagkakamali ay ang title po niyan ay Atensyon sa lahat ng mga subscribers ko. Yun po ang tingnan ninyo at yung title na yun Atensyon sa lahat ng mga subscriber ko. Yun po yata yun. Pero hindi po ako sigurado. Pero nandiyan naman po yan. Hindi naman po mawawala yan. So kung paano nyo po gagawin ang proseso at kung paano po nyo po gamitin yan kung sakaling laganap na po yung virus na naman. So, hindi po COVID yan at kung COVID man yan ay iba pong variant na. Hindi na po yan kasi hindi po gagawa ang China na magkasing pareho doon sa dati. Mahahalata na sila. Yan po ang masasabi ko. So, siguraduhin kong iba. Kasi tingnan nyo kung yan COVID nang galing doon sa kanila, ngayon na naman, diyan na naman ang galing sa kanila. Anong ibig bakit ko nasabi ito? Kasi unang-una, hindi sila pwedeng makipaggira ng labanan ay barilan o bombahan. Kasi nga, nandyan yung nagpoprotekta kuno dito sa Pilipinas na ito, itong Amerika na ito. Pero yan ang paniniwala nito mga gunggong na mga kababayan natin na poprotektahan natin tayo ng Pilipinas. Pero maganda na rin yun. At kahit pa paano ay hindi na tayo gigirahin ng bala nitong China. At yun nga pinagdadasal ko at tinuturo kong ipagdasal natin na dilubyo na lang or virus na lang ang pakawalan nila, hindi na yung bala. Kasi pag virus, mayroon tayong panangga dyan. At yun po. So, hindi natin hindi ako naniniwala na tutulungan tayo nitong mga Amerikanong to. But anyway, maganda na rin at nandyan sila na okay naman yun, nandyan sila. Kaya lang ang problema nga dyan ay may kasaysayan na po ito na magaling lang manulsol itong Amerika na ito. Kagaya nung ginawa nila sa Ukraine. Sinulsolan nila, lumaban, sinasabi nila, tutulong sila, pero hindi naman sila tumulong. Yun siguro, yung mga armas-armas na pinadala, okay. So, anyway, at doon po ako masaya dahil nga dito nyo na makikita, dito nyo na mapapatunayan kung sakali at lumaganap itong virus na ito. Dito nyo ngayon mapapatunayan na itong nagsasalita na nasa harapan ninyo ngayon ay totoo pala at mayroong nalalaman. So again, maraming salamat po dito sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat po ng mga bagong nag-subscribe, maraming salamat din po. At sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang problema sa buhay. At dito naman po sa mga politiko na mga kanggaro dyan, ay magkandamatay na lang kayo. O di kaya, kung ayaw nyo magkandamatay at hindi pa kayo tinatabla ng piste, tanggapin nyo lang itong hamon ko, magpatayan na lang tayo para pare-pareho na lang tayo. Ganun na lang siguro. So, huwag nyo pong kalimutan ang like, share, and subscribe na rin po sa channel ko. Maraming salamat po.